Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Shoutout nga pala kay Ornel Bagsikan, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Bago tayo magtungo sa ating main topic, ay pag-usapan muna natin ang mga interesadong naganap ngayon sa NBA. Ang Los Angeles Lakers head coach na si Darvin Ham ay hindi na nag-aksaya ng panahon para planuhin ang solusyon kung paano nga ba niya mapipigilan ang most intimidating player mula sa team's next opponent. Inireport nga niyang itong si Ham mga kaibigan ay intensyon nga niyang gagamitin ang 6'8" starting power forward na si Jared Vanderbilt, ang panibagong recruit ng Los Angeles Lakers mula sa Utah Jazz para sa All-NBA Dallas Mavericks guard na si Luka Doncic kung sakaling ang dalawang team na ito ay maghaharap na sa paparating na Lunes. Na-inote rin nitong ni Ham mga kaibigan na ang Los Angeles Lakers ay susubukan ang iba't ibang defensive coverages para kay Luka Doncic, ngunit ang team ay uunahing gamitin itong si Vanderbilt, ang athletic forward na siyang ganap ng gumawa ng ingay mga kaibigan sa team, ay pinahanga ang head coach na si Darvin Ham sa Crypto.com Arena kasama ang kanyang energetic two-way play. Itong si Doncic at ang Dallas Mavericks ay tinalo sa magkaibang iteration ang Los Angeles Lakers sa Christmas Day na kung saan dinomina nga nila ito sa score na 124-115 at hindi naging ganito kalapit ang final score mga kaibigan sa halos buong laban. Matapos ang game na ito, ang Los Angeles Lakers ay nag-improve na nga ngayon kasama ang depensa. Salamat na nga rin sa kanilang trade addition na sina Vanderbilt at sa sentro na si Mo Bamba. Tumindi ang depensa ng Lakers. Dito'y napa-improve rin ng team mga kaibigan ang kanilang 3-point shooting na kayang ma-provide nitong ni D'Angelo Russell, Malik Beasley, Bamba at Rui Hachimura. Itong si Vanderbilt ay mayroong sukat at bilis na kayang gwardiyahan ang napakaraming posisyon sa floor. Ito ay interesadong makita kung paano nga ba ibabalanse nitong ni Ham ang kanilang minuto mga kaibigan kasama ang mga fellow new bigs na sina Mo Bamba at Rui Hachimura, plus idagdag mo pa ang mga stars na sina LeBron James at Anthony Davis. Ang lahat ay nakadepende na lamang kung sino nga ba ang mas magiging epektibo sa floor. Itong si Davis ay isang terrific post defender, habang itong si LeBron naman ay isang great defender rin mula sa perimeter. Ang ma-contain nila at mapigilan itong si Luka Doncic mga kaibigan at ang kanyang panibagong all-star teammate na si Kyrie Irving ay ang magiging susi para maipapanalo nga nila ang paparating na laban. Marahil ang LA ay maglalaro na wala itong si D'Angelo Russell nang magkaroon nga ito ng sprained ankle laban sa Golden State Warriors. Speaking of Golden State, ang head coach na si Steve Kerr mga kaibigan ay patuloy pa nga rin ngayong nakakamot sa ulo para sa kanilang lineup decision. Ang Warriors ay ang isa sa smallest team ngayon sa NBA. Ngunit itong si Steve Kerr mga kaibigan ay inayawan na bigyan ng more playing time ang kanyang dalawang tallest players na sina Kevin Looney na pag-aari ang 6'9" at ang rookie na si Patrick Baldwin Jr. isa ring 6'9". Sa halip ang coach mga kaibigan ay ibinabad at mas ginamit itong si Anthony Lamb at JaMychal Green laban sa mga matatangkad na Los Angeles Lakers. Si Looney ay nakakapag-average ng 6.9 points at nakapag-shoot ng 65.8% mula sa floor. Itong si Baldwin ay nakakapaglaro ng 10 or more minutes sa laban ng tanging 7 beses lamang sa season ito at umiscore ng 8 points or more kumpara sa dalawang manlalaro na si JaMychal Green at Anthony Lamb. Itong si Steve Kerr mga kaibigan ay naging magulo dahil sinabi nga niyang mas nagkaroon ng maraming karanasan itong si Lamb at Green kaya nga niya ito mas ginamit. Ang dalawang players na ito ay mga journeymen nga raw na ayon pa nga kay Steve Kerr, kung sakaling ikaw ay nahihirapan at hindi mahanap ang rhythm, hindi mo nga raw makukuha ang consistency. Ang mga veteranong players na ito ay ang mas makakapag-provide nga raw ng labis kumpara sa mga younger players. Ngunit kung tutuusin, itong si Lamb mga kaibigan ay nakapaglaro lamang ng 25 games. Ibig sabihin, konti pa lamang ang experience nito.
Siya ay naglaro lamang ng tanging 2 laban noong huling season kasama ang San Antonio Spurs. Ang season mga kaibigan, bago pa man ito naglaro ng tanging 24 games para naman sa Houston Rockets. Mula sa kanilang pagkatalo sa score na 124-111 kontra sa Los Angeles Lakers. Ito ang Warriors first game mga kaibigan matapos ang All-Star break. Itong si Lamb ay nakapaglaro sa loob ng 24 minutes. Siya ay umiscore ng 0 points at nakapag-commit ng 4 fouls. Habang itong si Baldwin Jr. naman ay nakapaglaro lamang ng tanging 10 minutes. Ngunit umiscore ng 11 points para sa kanyang 3 out of 5 mula sa 3 at naging plus 7. Si JaMychal Green ay naging negative 21 sa labang ito at umiscore lamang ng 3 points. Si Baldwin Jr. ay nakakapag-average ng 5.4 points at nakapag-shoot ng 46.3% mula sa 3 sa loob ng 8.2 minutes per game. Ang kanyang shooting percentage mga kaibigan mula sa downtown ay mas mahusay pa kumpara kay Stephen Curry na mayroong 42%. Kung titignan, itong si Anthony Lamb ay nakakapag-average ng more than twice a minutes mga kaibigan ng dobleng minuto kumpara sa nailarong playing time nitong ni Patrick Baldwin Jr. na siyang tila nararapat ng more playing time para sa team. Idagdag nyo pa mga kaibigan na ang role na ginagampanan ngayon nitong ni Looney ay hindi naging makabuluhan. Ang tanging true center lamang ng Golden State ay ang dapat magiging starter sa team. Noong pagkatalo nila kontra sa Los Angeles Lakers ay nagmumula off the bench. Siya ay nagtapos sa laban na mayroong double-double performance kasama ang 10 points at 15 rebounds sa loob lamang ng 19 minutes. Ang taktika nitong ni Steve Kerr ay hindi gumana mga kaibigan na depensahan ang frontcourt na sina Anthony Davis, LeBron James at Jared Vanderbilt laban dito sa 6'6" center na si Draymond Green. Aminin man na itong si JaMychal Green at Draymond Green ay mga defensive wizard, ngunit hindi nga nila kayang bantayan ang paint at mga multiple positions. Sa laban nga nila ngayon kontra sa Houston Rockets, sila ay nanalo mga kaibigan sa score na 101-116 at dito'y ibinabad na itong si Patrick Baldwin Jr. na siyang nakapaglaro sa loob ng 15.40 minutes at nakapagtapos ng 11 points at 3 rebounds para sa kanyang 60% shooting. At sa labang ito, nag-showtime itong si Klay Thompson mga kaibigan na kung saan nakapagtapos nga ito ng 42 points, 7 rebounds na siyang nakapagtala ng 12-pointer sa labang ito. Kabilang na nga rin ang isang tirang ito mga kaibigan. Kabilang na nga rin ang 3-point fade away na ito mga kaibigan na kung saan binuhay nga niya ang crowd. Performer, 10 of 5 threes, 36 points, 6 rebounds in the field. 10 of 14. Glenn, I got your load management right here. Kind of a back-to-back. He wanted to show. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told.